Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, marami sa atin ang naghahanap ng mga malalaking tagumpay o panalo sa ating buhay. Pero baka nakalimutan nyo, yung nagising ka lang ngayon, isang malaking tagumpay na yan. Yung nalampasan mo ang iyong linggo, panalo ka. Yung wala ka sakit, kasama mo ang iyong mga pamilya, winner ka, jackpot ka na. Kung ikaw ay nagtitiwala, naniniwala sa Diyos, isang malaking pagpapala yan. The divine is in the details. God's supplication is in the small things in our life. Kaya naman, mga kapatid, muli tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Di lang sa mga malalaking bagay, pero umpisa natin sa mga maliliit na bagay ng ating buhay. Dahil nandyan, kasama natin, mararanasan ang Diyos. Sa mga napakaraming beses na kung saan nakalimutan natin magpuri at magpasalamat, sa mga pagkakataon na kung saan tayo nang hina sa ating pagsunod sa Kanya, sa ating pananampalataya. Muli nating hingin ang Kanyang awa at pagpapatawad para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal. Ang sino man sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa. Bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, naharinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron. "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?"
Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas, tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya, at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Alleluia, 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 alleluia. Magulang nati, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, isa na namang talimhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil na mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, ano pat napapamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa ng isang talimhaga si Jesus.
Aniya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamagitan ng talinghaga, at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng mga talimhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula ng likhain ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bigger is better. Agree or disagree? Naniniwala po ba kayo doon? Mas malaki, mas mabuti. I think not all of the time, this is true. Amen? Imagine nyo po, kung singlaki ng kamay mo, yung ngipin mo, makakakain ka pa ba? Di ba hindi? Kung sobrang laki ng iyong mga daliri, kawawa po yung ilong nyo kung susundutin nyo. Di po ba? Marami po sa inyo, alam ko, gusto nyo ng malaking sasakyan. Wala namang parking. Pagkalaki-laki ng sasakyan mo, paano mo ipapasok sa kanto? May kaibigan po ako, napakalaki ng tiyan. Nung minsan, kami po ay sumakay ng roller coaster. Nung sinasara na po yung kanyang upuan, hindi kaya. Bakit? Malaki ang kanyang katawan. See, sometimes bigger is not better. At yan din po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon sa ating nabasang ebanghelyo. Magpasalamat ka sa mga maliliit na bagay ng iyong buhay. Dahil sa mga maliliit na bagay na ito, dito mo makikita at mararanasan ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay parang buto ng mustasa, pinakamaliit sa lahat, pero kalaunan pag tumubo ito, napakalaki. At dito nananahan, tumitira ang mga ibon. The Lord is reminding us not to ignore the small things in life. Because God is in the small things. So here are 3 reminders why we should not ignore the small things in our life. First, the small things can weaken you. Understand, my dear friends, it is not the big things that drain you, but it is the little things that you ignore. Ang mga elepante po, hindi naman nangangagat yan eh. Yung mga maliliit na lamok ang mahilig mangagat. Saan po nang gagaling ang dengue? Yan sa mga maliliit na insekto na hindi natin nakikita. Di po ba? Ganyan din po pagdating sa germs, sa virus. Hindi nakikita ng ating mga mata. Pero nandyan sila't nakakasira ng ating kalusugan. So if you do not handle properly the small things in your life, they will ruin you. They will destroy you. Pero kung aalagaan mo mga maliliit na bagay sa iyong buhay, diyan gaganda, bubuti ang iyong kalagayan. Ayon po sa pag-aaral, nakakatibay daw po ng samahan ng pagmamahalan ng mga mag-asawa, yung pagbibigay ng mga maliliit na compliment o papuri. Maliit lang pong bagay ito. Sabihan mo yung asawa mo, thank you. Pero nakakapagpasaya po sa kanya. Di po ba? Sabi po ng Educational Commission natin dito sa Pilipinas, marami po mga bata ngayon mahina sa pag-aaral. Hirap na hirap po sa comprehension. Kahit na simple spelling po, hindi magawa. Ano po ang dahilan? Ang sanhi, ang ugat, malnutrition. Maliit lang pong bagay yung kinakain ng bata. Pero kung hindi po ito masustansya, may epekto pala sa pag-iisip niya. Maliit din pong bagay yung pagsisinungaling. Pero nakakasira po yan ng relasyon at ng tiwala. Cheating starts with your lying. Be careful. Huwag niyo pong tatawagin na white lies lang naman po, Father. Oo, kala mo harmless. Pero kalaunan, it hurts. It destroys your relationship. Maliit lang pong bagay yung pagdarasal, araw-araw.
5 minutes a day, 10 minutes a day, kagising mo, pasalamat ka lang sa Diyos. Pero pag hindi ka nagdarasal, diyan napupuno ng mga negatibong bagay ang iyong isip at puso. Di po ba? Kung ayaw mong masira ang iyong buhay, kapatid, ingatan mo, bigyan mo ng pansin yung mga maliliit na bagay sa iyong buhay. But secondly, your real life is in the small things. Alam ko po, marami sa inyo ang pangarap ngayong makapasyal sa abroad, makapagbakasyon sa mga beach, makapag-shopping sa Macau, mabili ang dream car, manalo ng loto, mabuti at maganda mga bagay na yan. Wala pong problema dyan. Pero paalaala lang po, hindi talaga yan ang totoong buhay mo. Di po ba? Ang totoong buhay mo ay nandoon sa araw-araw na ginagawa mo. Ang totoong buhay mo ay nandoon sa karanasan mo na kasama mo ang iyong pamilya. Yung paghahatid mo dyan sa iyong mga anak, hahalikan mo sila bago kayo magkahiwalay. Yung kasama mong kumakain, yung mga minamahal mo sa lamesa. Ang tunay na buhay mo ay yung araw-araw na tapat kang kumakayod para makamtan mo ang pangarap mo at pangarap ng iyong pamilya. Kapatid, kung maayos mong ginagawa yung mga maliliit na bagay sa iyong buhay, 80% ng buhay nyo, mabuti na. 80% ng buhay nyo, maganda na. Di po ba? Napakalaking bagay nun. Pinapaalala ng Diyos sa atin. Ang grasya niya ay hindi mo lang matatagpuan at mararanasan bandang huli. Ang grasya ng Diyos ay nasa umpisa at sa kasalukuyan ng iyong buhay. Kaya wag mong mamaliitin. Yung nandyan sa iyong harapan. These little things in your life matters. Are important. The little things are really big things. They are graces. They are blessings from God. And if you set right these little things in your life, they will have a ripple effect. Third and last po. The small things unlock big things. Ika nga ng kasabihan, big things start from small beginnings. Bago ang malaki, maliit muna ang mangyayari. It happens small before it happens big. Tandaan niyo po yan. At nauunawaan yan ng Diyos. Kaya nga po nung dumating ang ating Panginoon dito sa mundo, hindi naman siya agad na matanda na eh. Di po ba? Pinanganak ang ating Panginoon bilang isang maliit na sanggol. Nung tinawag po ng ating Panginoon ang kanyang mga unang alagad, apostol, para tulungan siya sa misyon. Di ba? Kakaunti pa lang sila. 12 lang sila. Hindi naman po tumawag agad ng napakaraming mga tao ng ating Panginoon para agad maglingkod. Bago po nagparami ng napakaraming pagkain ng ating Panginoon, paano siya nagumpisa? Sa 5 tinapay, 2 isda. Bago lumaki ang grasya ng Diyos, bago lumaki ang kaharian ng Diyos, nag-umpisa muna sa maliit. Small things happens first before they become big things. And that is natural and providential. Kaya nga, kung gusto mong magkahimala sa iyong buhay, kapatid, umpisan mo muna maging tapat sa mga maliliit na bagay. Big miracles happen because you have acted rightly in small things. Tandaan niyo po, ang maliit na patak ng tubig pwedeng makabuo ng isang malaki at malakas na dagat. Ibig sabihin, ang isang maliit na kilos mo, kalaunan ay may malaking epekto. Remember, it does not mean that it is too small to see, that it is too small to matter. Small matters matter to God. Most especially when they are done with full of love. Kapatid, pagpapalain ka lang ng Diyos kung tapat ka sa mga maliliit na bagay. Di ba? Isa yan sa mga turo ng ating Panginoon dun sa kanyang kwento at talimhaga. Ang sabi niya, ang mapagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay ay pwede rin pagkatiwalaan sa mga malalaking bagay. Do not neglect the little things. And if you do,
big things will come to you. Pasalamat po tayo muli sa Diyos sa mga maliliit na bagay ng ating buhay dahil nandyan ang kanyang grasya, ang kanyang pagpapala, ang kanyang kaharian. Gusto mo ba ng malaking pagpapala? Umpisan mo, kapatid. Alagaan, ingatan, at mahalin mo ang mga maliliit na bagay ngayon sa buhay mo. Amen. Tumayo po tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagkumbabang loob ng panalangin. Lumapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na mapalalim pa ang ating pananampalataya, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano at lahat ng nagpapahayag ng pananalig kay Kristo naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating personal na pananampalataya naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanlamig sa pananampalataya at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-aagam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, batid naming wala kang magagawa kung aasa lamang kami sa aming sarili. Tulungan mo nawa kaming matibay na kumapit sa iyo sa pananampalataya. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo ring nagmula, at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan. Ang mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandaang loob, ang tao'y nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa,
si Florentino, aming arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alang-alang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa pinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Before the big things, it starts with small things. Do not neglect the small things because small things matter. Ang nakakasakit sa atin ay yung mga maliliit na bagay. Pero tayo'y pinagpapala ng Diyos, nag-uumpisa sa mga maliliit na bagay. Do not ignore the small things in your life because God is there. Sabi nga ni Mother Teresa, not all of us can do big and great things, but you can do small things with great and big love. Ang pagpapala mo ay nag-uumpisa kung ginagawa mong tapat at mabuti yung mga maliliit na bagay sa iyong buhay na may pagmamahal. Kaya nga ang tanong, ano yung mga maliliit na bagay na dapat ingatan mo, alagaan mo, ayusin mo ngayon sa iyong buhay
bigyan mo ng pansin yan, kapatid. Pag nakikita ng Diyos na hindi mo pinapabayaan, hindi ka papabayaan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.